And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Let all that is within me bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, O my soul. Thank the Lord, O my soul. Let all that is within me thank His holy name. And now, let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. Praise the Lord, O my soul. Let all that is within me praise His holy name. Let all that is within me praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Ekam Kad Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Ekam Kad Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, dakilang El Shaddai. Purihin ang pangalan ng bugto mong anak na si Yesu Kristo, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain a plan, they just could not understand. You must know some work was done.
Panginoong Heso Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng kaligtasan na kalumupo sa amin sa pamagitan ng pag-aalay mo ng iyong buhay para po sa aming katubusan. Ikaw, Panginoong Heso Kristo, ang aming kinikilalang mabuting pastol at hindi po kami magkukulang ng anumang bagay na aming pangangailangan sapagkat kahit ang buhay mo ay hindi mo ipinagkait, ibinigay mo para po sa amin. Pinasasalamatan ka namin na kami po'y dinala mo sa iyong banal na gawain at buong puso kaming nananalig na ang gawain na pinagdalan mo sa amin, dakilang El Shaddai, ay isang mainam na pastulan. Pastulan na kung saan kasama ka namin, diringgin mo ang aming mga dalangin at ipagkakalob mo ang anumang aming mga kahilingan. Sa pastulan itong pinagdalhan mo sa amin, buong puso kaming nananalig, ikaw ang pastol na siyang kumukupkop sa amin. Patuloy mo kami kausapin, O Diyos. Patuloy kang mangusap sa mga sandali na to sa bawat isa po sa amin upang ang aming pananalig, O Diyos, ay patuloy na tumatag at higit sa lahat, lubusan namin may pagkatiwala sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ang aming buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pag-ating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina na'y iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, labi na siya kasaya sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Purihin ang Panginoon. At ang salita ng Diyos ay ating tunghayan mula po sa sulat ni San Pablo sa unang sulat niya kay Timoteo, Kabanata 6, simula mga talata 6 hanggang sa susunod na mga talata.
Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masamang hangarin, magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Salamat sa salita ng Diyos sa nahatid sa atin muli sa araw po nito at sa kanyang lahat ng kapurihan magpakailan pa man. Sabi po diyan, dumating na walang dala, aalis na walang dala. Amen? Ayan. Sinong gustong pagpalain ni Lord? Ayan. Gusto natin pagpapala. Amen? At alam po natin, ang ating mabuting pastol, tayo dinala ng Diyos sa gawain pong ito, sapagkat alam po ng ating Penso Kristo, simitan ng gawain pong ito ay patuloy po natin makakamtan, maranasan ang pagkalinga po ng Diyos. Amen? Handa na kayong makinig? Sige, lahat ng handa, pwede nang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at dumating na naman ang araw na ito, araw po ng Martes po, na kung saan tayo po ay magkakasama na naman ditong nagpupuri, sumasamba sa Diyos, at higit sa lahat ay ang salita niya ay ating napapakinggan. Amen? Parang kailan lang, Martes na ulit Iba ang bilis ng araw. Diba? Parang kailan lang, binata si Brother Jeff ngayon Ayan. Pero alam po natin, lahat ng araw ay ang Diyos ay kumikilos sa buhay po natin. Amen? Kahapon, ang sabi ko nga, kahapon, minsan may mga tao tayo na, halimbawa na lang sabi ko ay politiko. Pag gusto mong isang politiko, may sinasabi kang magaganda para sa kanya. Amen? Pag gusto mo na, kapag ayaw mo sa isang politiko, ang dami mo rin sinasabi na makakasira sa kanya. Amen? Pero ang tanong ko po ay, masasabi ba natin na yung mga politiko na ito, mga tao na minsan hinahangaan po natin, masasabi ba natin na karapat dapat sila pasalamatan araw-araw, then may ginagawa silang mabuti sa buhay natin araw-araw? Ano? Minsan may mga taong ayaw pag-usapan si Lord, umiiwas, lumalayo, kapag si Lord ang pinag-uusapan. Pero kahit ayaw mo si Lord pag-usapan, kahit lumayo ka sa Kanya, iwasan mo siya. Di po ba? Hindi ka interesado kay Lord. Pero isa lang natitiyak ko, araw-araw, marami siyang ginagawa sa buhay natin na dapat natin ipagpasalamat. Amen? Marami siyang ginagawa na dapat po natin ipagpasalamat kasi tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na kung saan lumilinga po sa atin. Dito ang sabi po, dumating tayo na walang dala sa mundong ito, aalis tayo na walang dala din po sa mundo pong ito, parang sinasabi nga, dumating kang walang kahirap-hirap. Amen? Di, umalis ka rin na walang hirap. Di ba? Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo ay, nung dumating po tayo sa daigdig po na to, wala po tayong dala. Amen? Bakit po? Kasi bago po tayo pumunta po sa daigdig po na ito, ay yung ating pangangailangan dito na. Amen? Amen. Yung ating pangangailangan dito na. Kaya dumating tayong walang kahirap-hirap. Amen? Kasi dito na yung ating, wala tayong dala-dala, kasi dito na nakahanda na. Sa pagdating natin, dito sa daigdig na to, pagsilang natin, nakahanda na yung pangangailangan natin. Aalis tayo na walang dala.
Kasi baka maari ay dahil po ay doon sa pupuntahan mo, hindi mo na kailangan iyan. Amen? Hindi na natin iyan kailangan. Subalit minsan mga kapatid, may mga umaalis na minsan nahihirapan umalis kasi maraming gustong dalhin. Amen? Marami minsan na hindi kayang iwan. Diba? Hindi natin kayang iwan sa buhay po natin. Subalit, tayo po lahat ay kung saan, dito isinilang po tayo dito sa daigdig po na ito. Hindi naman siguro kalooban ng Diyos na tayo ay isilang sa daigdig na to para maging miserable yung buhay po natin, maghirap po tayo, maging malungkot ang buhay po natin, di po ba? Hindi naman siguro yan ang nais ng ating Panginoong Hesus, na kahit sabihin po natin, ang sabi nga ay, sa daigdig na to marami kayong kapighatian, subalit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan, parang sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo, may kapighatian, pero hindi naman laging ganon. Amen? May katapusan lahat ng kapighatian na ang sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa buhay nyo na hindi dinanas ng sino pa man tao, subalit tapat ang Diyos pagdating ng mapagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para mapagtagumpayan ang lahat ng iyan. Doon lang sa mga pangungusap na yon, alam po natin na kung saan ay mayroong mga kalungkutan, kapighatian, pero hindi nawawala yung tunay na kagalakan. Amen? Yung kagalakan ay naririyan, inilalaan pa rin sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoong Hesus. Subalit dito mga kapatid, may pinapakita po dito sa atin pong ebanghelyo po o sa ating tinunghayan po na maaring danasin ng tao yung kalungkutan sa buhay niya, maranasan ng tao yung hindi maganda na buhay, meron din po sa daigdig po nito. Kung ito po yung ating magiging panuntunan sa buhay po natin, tulad ng sinabi po dito sa talata po ay 9, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masamang hangarin, magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Siguro, kapag ito yung kahahantungan ng buhay natin, kapahamakan, talagang pagdurusa talaga siguro yon. Amen? Isang buhay na hindi maganda po iyon. Pero hindi naman po sinasabi po dito, dahil yan ang gusto ng Diyos para sa iyo. Kundi yan sabi po dito, may mga dahilan kaya na kung saan ay nasasadlak ang tao sa ganong kalalagayan ng buhay. May dahilan. At anong dahilan po dyan? Kapag ang tao po ay naghangad ng yumaman. Sinong gustong yumaman? Walang masama sa pagyaman. Amen? Ang mahalaga, yung ating kayamanan ay hindi galing sa masama. Amen? Kundi isang kayamanan na kung saan minsan hindi natin pinaghirapan pero ipinagkakaloob dahil merong Diyos na mahabagin at mapagmahal sa atin. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Happy birthday po, Brother JR. Happy birthday, Brad. God bless you. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Dahil po minsan dyan, at sabi po dyan ay nahahantong sa tiyak na sasadlak ang tao sa isang buhay na alam po natin, hindi yun ang nais at plano ng Diyos sa buhay natin dahil sa sinasabi po dyan, dahil sa nais ng tao magkamit ng kayamanan sa anumang paraan. Kasi pag sinabing anumang paraan, malamang sa malamang, ay pamamaraan iyan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kapag sinabi po natin, nais nating yumaman, mga kapatid, sa pamamagitan ng kung saan pagsunod sa kalooban po ng Diyos, hindi ibang pamamaraan po iyon. Amen? Pero pag sinabi nating anumang pamamaraan, mga kapatid, tila bagayan ng isang pamamaraan o pamantayan natin sa buhay na labas na po doon sa ating pananampalataya. Pag sinabing labas sa pananampalataya, hindi umaayon iyan sa pamamaraan ng ating Diyos. Minsan, ganyan po tayo
Nais kasi ng dyablo, ang itinuturo sa atin ng dyablo ay ang ganito, nais ng dyablo na kumilos tayo sa ating sariling kapamaraanan at huwag tayong umasa sa Diyos. Kaya ang sabi niya, nung tuksuhin niya ang tao, ang sabi niya, kapag kayo kumain ng bunga na yan, magiging matalino kayo kagaya ng Diyos. Amen? Eh di kung ikaw ay magiging matalino kagaya ng Diyos, ba't ka paaasa sa Diyos? Amen? Parang sinasabi ng demonyo na hindi mo na kinakailangan umasa, kundi kaya mo nang patakbuhin yung buhay mo dahil ikaw na mismo ang nakakaalam kung anong makakabuti para sa iyo at hindi mo na kinakailangan iayon pa kung anong panuntunan ng Diyos kasi ikaw mismo alam mo na iyan. Amen? At ito po minsan ang umiiral po sa buhay po natin na minsan po ay nasasadlak ang tao sa tiyak na kapahamakan o hindi po magandang kinasadlakan ng buhay po natin kasi minsan nananangan na tayo sa ating sariling karunungan. Amen? Gusto na natin ang lahat ay makamtan sa ating sarili ng pamamaraan. At kapag tayo po'y nanangan na sa ating sariling pamamaraan, mahihiwalay tayo sa kalooban ng ating dakilang El Shaddai. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi nga, sa Diyos tayo magtiwala at buong puso. Amen? At huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan na minsan, ang sabi po na sa atin ng Lord, umasa tayo sa Kanya. Sa Kanya po tayo magtiwala. Huwag tayo magtiwala sa ating sariling magagawa sapagkat maari ay ikakapahamak tayo minsan. Kasi isa lang ang nakakaalam ng tawag po nito, ng talagang tama at nararapat. Amen? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Mahal niyo ba ang inyong sarili? Sino nagmamahal sa kanyang sarili? Kaya sabi nga, ang utos, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen? Kaya kung mahal mo ang iyong sarili, alam mo kung anong mabuti para sa iyo. Amen? Kaya kung alam mo kung anong mabuti para sa iyo, malamang yan din ang pwede mong ibahagi sa kapwa mo. Dahil kung anong makakabuti sa iyo, amen, na kung saan ay nais mong mapasayo para mapangalagaan ang sarili mo, malamang kapag yan ay wala sa kapwa mo, yan din ang ibibigay mo sa Kanya para makabuti po sa Kanya. Amen? Subalit madalas mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, paano natin minamahal yung ating sarili? Minamahal natin ang ating sarili sa pamamagitan na minsan gusto natin yung ating buhay, amen, punuin ng mga maraming bagay na mayroon sa mundong ito. Amen? Gusto natin mapuno yung buhay natin ng mga bagay po meron sa mundong ito, mga bagay na mahalaga meron po sa mundong ito, nais natin yan ang pumuno sa buhay po natin. Subalit may sinabi minsan po ang salita po ng Diyos sa Ebanghelyo ni San Mateo na kung saan ay may sinasabi roon tungkol sa buhay ni Haring Solomon. Si Haring Solomon ay alam natin taong pinagpala ng Diyos. Tao na kung saan ay nabuhay sa daigdig na to na mayaman, na ang sabi nga ni Haring Solomon, wala siyang ginusto na hindi niya nakuha. Amen? Siguro naman alam niyo kung ano yung isa sa ginusto niyang nakuha niya. Ano? Magkaroon ba naman ng 1,000 asawa? Pero ibig-ibig ipatanaw po sa inyo dito po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, na sa gitna ng karangyaan, meron po si Haring Solomon na sa taglay niyang kayamanan nung sandali na yan, ang sabi po, ang kanyang mga kasuutan ay mga kasuutan, maringal na mga kasuutan, magagarang kasuutan. Ano? Magagarang kasuutan, nakasuot siya magagandang damit, ang suot ni Haring Solomon. Pero may sinabi po sa gitna po ng karangyaan sa buhay po ni Haring Solomon, kahit magagara yung kanyang suot, hindi siya nakapagsuot ng kasing ganda ng isa man lang sa bulaklak sa parang na nilikha ng Diyos.
Sabi ng Panginoong Hesus, ang gagara ng suot ni Haring Solomon, ang sabi niya ang gaganda, pero ang sabi niya, kahit ang gaganda ng suot ni Haring Solomon, hindi siya nakapagsuot ng kasing ganda ng isa man lang sa bulaklak sa parang. Ano ipinapakita po dito ng ating Diyos? Hindi kayang pantayan, amen, ng gawa ng tao ang gawa ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Anumang taglay meron ang tao sa daigdig po na ito, anumang kakayahan magagawa ng tao at kayamanan ng tao meron sa daigdig na to, pinapakita lang po ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan hindi kayang pantayan ang gawa ng ating Diyos. Amen? Palakpakan po natin muli ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito sinasabi po na kung saan ay kapag tayo nanangan sa ating sariling kapamaraanan, may kabiguan. Amen? Talagang pinapakita, may kabiguan na sa lahat ng paraan, alam po natin, magagawa natin ang lahat ng paraan para makamtan kung anong gusto mong makamtan dito sa daigdig na to. Pero kung yung lahat ng iyan ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang sabi po, lahat yan ang kakahantungan pa rin ay kabiguan sa buhay natin. Kapahamakan pa rin po iyan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Minsan mga kapatid ay, tawag po nito, hindi lang natin nakikita minsan, akala kasi natin ay sa pamamagitan ng pagpuno natin ng mga bagay meron sa buhay po natin, ng mabubuting bagay, ng mga anumang meron pakinabang dito sa mundo, na siyang nais natin pumuno sa buhay natin. Minsan, akala natin, yung ginagawa natin yan ay pagmamahala natin sa ating sarili. Balutin man natin ang ating sarili ng magagandang bagay. Ang isa kasi minsan sa hindi ko makalimutan, ito naman, hindi naman lahat, kasi depende lang kasi yan sa paningin ng tao. Amen? Minsan, mayroon nagtutalumpati, nagsasalita, isang politiko. Siyempre, normal yan, di po ba? May pumapalakpak, pero may nagsasalita naman na ibalik mo yung ninakaw mo. Di ba ang pangit? Amen. Na minsan, balutin man natin ang ating buhay ng kagandahan. Mayroon po sa pangitan ng mga bagay, mayroon sa mundo po nito mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Minsan, hindi yung kagandahan na yon ang nakikita ng tao. Amen? Hindi yung taglay nating kasuutan minsan ang nakikita ng tao. Minsan lagpas doon ang paningin ng tao. Amen? At mas higit na nakikita ng tao sa mga sandali na yan kung ano yung mga ginagawa natin na hindi maganda. Amen? Na minsan, mga gawain meron sa buhay natin na minsan hinahangad natin na mapunuan ang buhay natin ng mga bagay meron sa mundong ito sa anumang paraan mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Subalit minsan, yung mga bagay na yan na nais natin pumuno sa buhay natin ang nagiging daan para sirain ang buhay natin sa harapan ng maraming tao. Iba ang pamamaraan minsan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pamamaraan ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, minsan hindi yan ang ating ginagagawa sa buhay natin na pamamaraan para mahalin ang ating sarili. Amen? Mahal nyo ba sarili nyo? Sino nagmamahal sa kanyang sarili? Taas ang kamay. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung mahal natin ang ating sarili, hahayaan mo ba iyan na madungisan? Hindi. Hindi po ba? Hahayaan mo bang marumihan yan? Hindi tayo papayag. Amen? Yung sarili na yan, yung ating buhay, hahayaan po natin mga kapatid, mapuno iyan ng mabubuting bagay. Amen? Pag sinabing mabubuting bagay mga kapatid, yan po yung mga bagay na kung saan alam po natin para sa ating sa mga ating kapwa na sa paligid ay makakatulong para sa kanila, makakabuti. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa ating binasa, malaki ang pakinabang ng
relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Amen? Dumating tayo sa mundo na walang dala. Dumating tayo sa mundo na walang dala, pero may Diyos na kasama. Amen. Sana matanaw po natin yon. Dumating man tayo sa mundong ito na walang dala, pero ang isang katiyakan, may Diyos po tayo na kasama. Ang sabi po, ang relihiyon po ay, ibig sabihin, relasyon. At ang tinutukoy na relasyon po, pag sinabing relihiyon, relasyon po ng tao sa lumikha sa Kanya, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malaking pakinabang ang relihiyon. Malaking pakinabang ang sabi po riyan, kung ang tao po ay marunong masiyahan. Anong nagbibigay sa inyo ng kagalakan? Kayo po ba pag nagmahal, masaya kayo? Sino po dito kapag nagmahal ay masaya? Ay. Okay, tao kakaiba yung ngiti ni Brother Jeff. Ano? Yan. Yan. Kaya ang sabi po, malaking pakinabang ang relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Amen? Kung ang relihiyon po ito po ay relasyon o pakikipagrelasyon o ugnayan ng tao sa kanyang lumikha, ipinapakita po sa atin na kapag ang tao, malaking pakinabang ng relihiyon kung ang tao po ay nasisiyahang magmahal sa Diyos. Amen? Kung tayo po ay nagiging kasiyahan natin na ang Diyos ay mahalin sa buhay po natin. Kagaya ng sinabi ni Haring Solomon, ang sabi ni Haring Solomon sa Aklat ng Mangangaral, Kabanata po ay 2 talata 25, ang sabi po riyan, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Totoo ba yun? Kahit anong yaman ni Haring Solomon, isa lang kanyang nasabi, masaya ang buhay niya hindi dahil sa kayamanang taglay niya, kundi masaya ang buhay niya dahil kasama niya ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos, napakasarap na, ang sabi po diyan, kapag tayo po ay pakinabang talaga, napakaganda o malaking pakinabang na ang tao ay magkaroon ng relasyon sa Diyos, na ang tao ay matutong mahalin niya ang Diyos sa kanyang buhay. Bakit ang sabi nga po, walang ibang kumukupkup sa atin sa daigdig na ito, kundi ang ating Diyos. Amen? Siya ang kumukupkup po sa atin na kapag ang Diyos na ito ay natutunan nating mahalin sa buhay po natin, di po ba kapag sinabing minamahal mo, isa sa itinuturing mong kayamanan? Amen. Lang naman nagmahal po kayo tapos sasabihin nyo walang kakwenta sa akin. Amen. Di po ba? Sasabihin mo I love you. Tapos yung tao na yun, sasabihin mo walang kwenta para sa'yo. Hindi naman siguro. Kapag ang isang tao minahal mo, tiyak kayamanan yan sa buhay mo. Amen? Ang isang bagay na minamahal natin, iniingatan ng puso po natin, mga bagay na itinuturing natin kayamanan sa buhay po natin. Kaya sabi po, kung marunong lang ang taong masiyahan, na ang Diyos ang kilanling kayamanan sa kanyang buhay, malaking pakinabang. Amen? Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kaya dapat po makita muna ng tao yung kanyang kawalan, amen, yung kawalan sa buhay ng tao kapag ang tao ay hiwalay sa Diyos. Kaya kapag nakita natin yung kawalan sa buhay natin, kapag tayo po'y hiwalay sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, kapag natanaw po natin iyan, tiyak na ang Diyos na ito'y hahanapin mo sa buhay mo. Tiyak na ang Diyos na ito'y hindi ka papayag na mapahiwalay ka sa ating Diyos, na siyang tunay na kung saan pastol ng ating buhay. Amen, tagapag-alaga sa bawat isa po sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kinakailangan ituring natin
na isang malaking pakinabang ang matutong magmahal sa Diyos. Sabi ng Diyos kay Abraham, ialay mo sa akin ang pinakamamahal mong anak. Sabi ni Abraham, sige Lord, bibigay ko sa iyong anak ko kasi wala naman talaga pinaka sa buhay kundi ikaw lamang. Amen? Kaya nagawa ni Abraham na ibigay po iyon. Kapag si Lord ang tunay na kayamanan sa buhay ng bawat isa po sa atin, hindi tayo papayag na mawala siya sa buhay po natin. Masasabi po natin, mawalan ka man ng mga bagay meron sa mundong ito na kung saan sa tingin ng tao, yun ang pakinabang para mabuhay sa daigdig na to. Mga bagay na sinasabi ni Satanas, yan ang kailangan mo para mabuhay dito sa daigdig na to. Masasabi mo kay Satanas, kahit wala ako niyan, masaya ako dahil meron akong Diyos na kasama sa buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Isilang ako dito sa daigdig na walang dala, pero isa lang ang alam ko, may Diyos akong kasama. Amen? Na hindi ako kayang iwan, hindi ako pababayaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi po dito sa ating binasa, masiyahan na kayo kung kayo'y may kinakain at dinaramit. Amen? Masaya na ba kayo noon? Meron, sabi ni Lord, sige, masayahan na kayo. Kung meron kayong kinakain, dinaramit, may bahay kayo, masiyahan na kayo. Amen? Pero Lord, kailangan ko 4 wheels, Lord. Minsan hindi po tayong kontento, di po ba? Ayan. At yung mga biyaya na yan talaga ay dumarating din naman. At sa buhay ko rin, minsan, gusto kong inggit ako sa mga kasamahan ko na lagi nakamotor. Diba? Kasi alam naman natin sa Pilipinas, yan ang madali na natin po, pag tayo po ay bumabiyahe po, di po, transport natin, sa mga transportation po natin, yan ang madali, nakamotor ka lang. Kaya gustong-gusto ko magkaroon. Pero ayaw ng misis ko. Minsan po nagpatakbo ako, tapos binidyuhan ko. Pinakita ko sa chat namin. Sabi ng anak ko, ang galing mo na pa magpatakbo niya na. Tapos sabi ng anak ko, sabi ni Mami, subukan mo lang. Talagang ayaw pati sa ating Panginoong Kristo na kung saan ay madalas maraming aksidente po kasi sa mga ganon na transportasyon po natin. Kaya ayaw nila. Kaya minsan sabi ng anak ko, hayaan mo pa, mangarap kami ng para sa iyo. Yan. Kaya isang araw, sabi ng anak ko, halika. Nasa Ambil ako noon. Kaya pala may surprise sila. 4 wheels. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ganun lang minsan ang ating Panginoong Jesucristo po na ibinibigay po minsan yung ating mga hangarin, ang ating mga kahilingan. Tapat po yung ating Panginoong Hesus. Subalit dito po na sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po dyan, kung malaki ang pakinabang sa relihiyon, ang sabi po, masiyahan na kayo. Amen? Kung malaking pakinabang sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos, sa ating pagmamahal po sa Diyos, dapat ang sabi niya, kung mayroon kang pagkain, dinaramit, masiyahan ka na. Ang sabi po dyan, maapad sa ating Panginoong Kristo. Subalit ang tanong dito sa aklat po ng sulat ni Pablo sa Filipos chapter 2 verse 1, ang sabi po dyan, nakapagbibigay ba ng kasiglahan sa inyo ang buhay ninyong nakaugnay kay Kristo? Pangalawa, nagbibigay ba ng kagalakan sa inyo ang pag-ibig ni Kristo? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ito po ang ugnayan natin sa Panginoong Hesus, ay nagbibigay sa atin ng tunay na kasiglahan, kagalakan po sa buhay po natin. Sinasabi po, masiyahan na kayo. Amen, masiyahan na kayo na nabubuhay kayo sa kalooban ng Diyos. Masiyahan na kayo na nabubuhay kayong kasama ang Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Na ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, ang pagkain ko ay ang tupdin, ang kalooban na nagsugo sa akin.
Alin po ba ang mas mahalaga? Pagkain o buhay? Buhay. Amen? Ang mahalaga na sa ating mga kapatid sa Penso Kristo, kung sinabi ng Penosus, ang pagkain ko ay ang tupdi ng kalooban na nagsugo sa akin, na tila bagay pinaparating ng Penso Kristo, ang pinakamahalaga, nabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At yun ang dapat ikagalak ng puso po natin. Kasi kapag nabubuhay tayo ayon sa kalooban po ng Diyos, edi wala kang oras, wala kang panahon para gumawa ng masama. Biyaya ba yun sa buhay natin? Di po ba? Biyaya sa buhay natin yung mawawalan ka ng oras gumawa ng masama. Amen? Dahil sa kung saan nabubuhay ka na ginagawa ang kalooban po ng Diyos. Tingnan namin katabi mo. Sabi mo, mabait yan. Amen. Parang yung ngiti nyo, parang hindi kayo naniniwalang mabait iyan. Ha? Palakpakan po natin ang ating Penso Kristo. Amen. Mabuhay tayo yun ang mahalaga, nabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos o patuloy tayong nabubuhay ayon sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Babasahin ko po ito sa inyo yung talata po ng ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 6 at talata po ay 25. Sinasabi po ang ganito mga kapatid sa ating Penso Kristo, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at iinumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa talata 28, sinasabi ang ganito, at bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng kanyang mga damit. Kung ang mga damo sa kabukiran ay buhay ngayon at kinabukasan iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Purihin po natin ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi po, yung mga bagay na yan ay kinahuhumalingan lang iyan ng mga taong walang pagmamahal sa Diyos. Amen? Pero yung mga taong nagmamahal po sa Diyos, ang sabi po, kayang ibigay iyan ng Diyos sa atin. Amen? Kayang ibigay iyan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang sabi nga po, naparito ang ating Panginoong Jesucristo para tayo bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Ano yung kasiyasiyang buhay? Hindi nangangahulugan kapag tayo ay nagkakaroon ng kasiyasiyang buhay, hindi na tayo nagkakamali. Amen? Hindi na tayo nagkakamali. Nagkakamali pa rin po tayo. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, iba yung gumagawa ka ng masama kaysa nakakagawa ka ng masama na hindi mo ginugusto. Amen. Kasi kapag tayo nakakagawa ng masama na hindi natin ginugusto, yung mga gawaing iyan, nagagawa nating pagsisihan. Amen. Nagagawa natin pagsisihan at kapag pinagsisihan natin, hindi tayo inuusig ng ating konsensya. Nakakatulog tayong payapa. Amen? Sabi nila sa langit ay payapa. Amen. Naniniwala ba kayo sa langit ay may kapayapaan? Ang sabi po, nagsimula ang paghahari ng Diyos sa puso ng taong tumanggap kay Kristo.
Kung nagsimula ang paghahari ng Diyos sa puso ng taong tumanggap kay Kristo, edi yung puso mo langit. Amen. Di po ba? Di ang puso po natin ay langit. Ang sabi po, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Kasi kapag tayo gumagawa ng masama, kung anong ibinubunga ng ginagawa nating gustong gawing masama, kung anong ibinubunga nun, hindi naman natin pinagsisisihan yan eh. Kasi yun nga ang gusto nating makita eh. Amen? Yung bunga ng ginagawa nating hindi tama o ginagawa nating masama. Subalit kapag tayo po ay nakagawa ng masama na hindi natin ginugusto, yan po yung pinagsisisihan po natin. Amen? At dahil pinagsisihan natin yan, walang umuusig sa ating konsensya, nakakapamuhay tayong payapa. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Wala tayong dala, ang sabi po dyan, wala tayong dala, tapos aalis tayong walang dala, di po ba? Ibig lang sabihin yan, talagang aalis din naman talaga tayo. Amen? Pero ang tanong mga kapatid, kung aalis tayong walang dala, pwede bang kayon doon? Walang dala talaga? Wala man tayong madalang mga bagay meron sa daigdig po na ito. Ang mahalaga, baon-baon mo yung buhay na galing kay Kristo na tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Na ang sabi po, sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 5, Talatay 12, ang sabi po dyan, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen? Ang pinananahanan ng anak ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo, taglay niya yung buhay na galing po sa Diyos. At yung buhay na yan, ang kinakailangan, taglay-taglay natin, suot-suot po natin, pag-alis natin dito, kasi yan na yung buhay na kailangan doon sa pupuntahan natin. Kaya ang sabi po, kung tayo maghahangad na mga kayamanan sa daigdig po na ito, lalayo sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa mga kayamanan meron sa daigdig na to, ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 16, Talata 26, na ang sabi po dyan, kamtan nyo man ang lahat ng kayamanan sa daigdig na to, kung ang mawawala naman sa inyo ay ang buhay na kaloob ng Diyos at pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, dahil sa ating paglayo kay Kristo, dahil sa mga bagay lang pong ito, sabi ko, kawawa na tayo. Amen? Kaya sabi po, dapat kung mahal natin ang ating sarili, na kung saan ang pagmamahal ng tao minsan sa kanyang sarili, punuin ng mga magagandang bagay meron sa mundong ito, ang buhay niya. Mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, ang sabi nga, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kayamanan sa langit. Nagsimula maghari si Kristo sa puso ng taong tumanggap kay Kristo. E di yung puso mo langit, na ibig sabihin, punuin mo ang pusong iyan, ang langit ng iyan, ng kabutihan, mayroon si Kristo. Isuot mo yung damit na gusto ni Kristo sa iyo. Isuot mo yung mga kasuotan na nais ni Kristo. Hindi po napapaganda ng pagkain, ng anumang damit, mga kapatid, ang buhay natin na mayroon sa daigdig na to, pagkain, mayroon sa daigdig na to, mga damit mayroon sa daigdig na to, hindi napapaganda ang buhay natin sa mga kasuotan po iyan. Gaganda lang ang buhay natin kapag ang suot-suot natin yung nais ni Kristong isuot sa atin. Amen. Sa pamamagitan ng mga kabutihan na nais ni Kristo, ipunin natin sa puso po natin. Amen. Dahil yung kabutihang iyan, yan yung pwede nating dalhin. Yan ang pwede nating baunin. Kasi yan ang kailangan doon. Amen. Kaya kapag wala yan sa puso po natin, hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta pagdating natin, pagdating ng panahon. Pero isa lang po dito ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Dumating man tayong hubad sa daigdig na to, kasama natin ang Diyos. At hindi niya hahayaan, mga kapatid, na aalis tayo sa daigdig po na ito na hindi natin taglay-taglay yung pangangailangan natin sa ating lilipatan o sa kaharian ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung nais mong maging maganda ang buhay mo, punuin mo ng kabutihan ang langit na yan. Ang puso mo ng kabutihan
mayroon ng ating Panginoong Heso Kristo. Tumayo po tayong lahat. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming mabuting pastol. Dinadala mo kami sa isang mainam na pastulan. Ikaw ang pumupuno sa buhay namin ng lahat ng aming pangangailangan. Ang kabutihan na sa naming kailangan para patuloy kami, O Diyos, maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Ikaw lamang ang makapagpupuno niyan sa puso po namin. Ikaw lamang ang makapagtuturo sa amin kung ano ang kabutihan na dapat naming gawin. At dapat, Panginoong Jesucristong, matutunan naming ipunin sa aming puso. Kaya hinihiling namin, Panginoong Jesus, sa mga sandali pong ito, huwag mo kaming iwan. Nais namin patuloy kaming magkaroon ng ugnayan sa iyo. Nais namin ikaw ang magiging kayamanan sa puso po namin. Nais namin ikaw ang magmamay-ari ng puso po namin. Nais namin, Panginoong Jesus, kung meron man kaming matutunan na mahalin, walang iba kundi ikaw, Panginoong Jesus. Kausapin niyo ang ating Panginoong Jesus. Bukas ang puso niya para sa atin ngayon. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will
Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa mga salita mo ang patuloy inihatid po sa bawat isa po sa amin. Salamat sa buhay na binigay mo po sa amin. Salamat, Panginoong Hesus. Dalangin po namin, patuloy mo kaming gabayan na ang buhay na binigay mo po sa amin ay patuloy po namin maingatan, Panginoong Hesukristo. Salamat, dakilang Diyos, sa pagmamahal mo po sa amin. At patuloy, Ama, na pagtuturo mo po sa amin upang kami matutong magmahal sa iyo at mahalin mo din, Panginoong Hesus, ang aming kapwa ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat, Panginoong Hesukristo. Dalangin namin, dakilang El Shaddai, patuloy mong gamitin ang buhay po namin para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ikaw ang pumuno ng buhay namin, Panginoong Hesukristo. Ikaw ang pumuno, Panginoong Hesus. Sapagkat walang Panginoong Hesus maaring ipalit sa iyo sa kabutihang magagawa mo, Diyos, sa buhay po namin. Dakilang El Shaddai, inihiling ko po sa mga sandaling ito, dinggin niyo po ang dalangin ng bawat isang naririto ngayon. Ang bawat isa na ang buhay ay pinagkakatiwala sa iyo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Taas natin ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Hesus. Ama, narito ang kahilingan ng bawat isa. Kami dumadalangin, dakilang El Shaddai, na ang lahat ng kahilingan ngayon na aming itinataas, ipagkaloob mo nawa, Ama, sa bawat isa sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Dakilang Diyos naming nasa langit, nananangan kami sa iyong kabutihan, sa kagandahang loob mo, Panginoong Hesus. Nananangan kami sa iyong pagmamahal at habag, na sa mga sandali na to, Panginoong Hesukristo, hindi mo kami bibiguin. Ipagkakaloob mo ang aming mga kahilingan. At pinasasalamatan ka namin, Panginoong Hesus, na sa mga sandali pong ito, ang iyong kamay ay naririto, inilalaan para sa amin, para sa katugunan ng aming mga kahilingan. Patuloy kaming dumadalangin na huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Samahan mo kami, ang bawat isa habang kami naririto sa Hong Kong, dakilang Diyos. Biyayaan magandang kalusugan, kalakasan, at pagpalain, Ama, sa pangitan ng mabubuting bagay, o Diyos, na nanggagaling po sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong samahan at pagpalain ng ating Panginoong Jesus. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon ang mahina ay lalakas, ang luka ay mayaman, nang dahil sa pagkagawa ng Diyos. At ngayon ang mahina ay lalakas, ang luka ay mayaman, nang dahil sa pagkagawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Tayo po ay manalangin. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyaong makapangyarihan
makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umag na bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ti pagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinauusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uhing mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga pentet yung mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahid ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay parangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantahin ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.